Hello, hello, good morning world, good morning Philippines, good evening the rest of the world. As in Middle East, I think it's still 3 o'clock in the morning, and also in Netherlands, in Europe, and that's it. And today we have a coins here, and to our international friends, I will switch to Filipino or Tagalog, and pardon us because most of the viewers here are Filipinos, so I have to switch. At good morning sa lahat, magandang umaga, naimbag bigat, maayong buntag, maayong aga, and ano pa yung mga language sa Pilipinas. Speaking ng language, ito po ay ang pera ng Spain. Ang Spain po is nakita ko kay Idol Coins TV, kay Kong. Pare, next time sabihin mo pangalan mo nga para malaman ng word by word. Meron siyang mga coins ng Spain din, at eto, pasensyahan nyo, konti lang yung sa akin, at meron pa po kong iba. Ito lang po ang nasulatan ko ng pangalan, at may mga euros din po ito. At balik tayo sa yung Spain po is may hindi po totally 100% na Spanish ang language sa Spain, kasi hati-hati rin po, kasi sa northern Catalan po ang ang language doon, ang salita. Baka magkamot ulo naman yung iba diyan. Apat po ang ginagamit na language sa Spain, kung sa mga minorities. Ang sa main is almost 90% Spanish ang ginagamit, sa may Spain. At meron silang Catalan sa northern part po yan. Kasi sa pinakasunod niyan is Andorra. Then border po yan ng Spain at ng France. Ang Andorra po is dati-dati part rin ng Spain yan. Maganda po yan, napakaliit lang na lugar yan, 463 square kilometers lang yan. Nakapunta po ako dyan, ang dami-dami pong tourist dyan. Basta parang Maynila lang ka, mas malaki pa yata ang Maynila dyan sa Andorra. Maliit po na bansa yan. At shout out pala kung sino dyan yung may barya ng Andorra, na paki-comment sa comment section, at kung pwede ibenta nyo sa akin. Magbenta kayo ng pera ng Andorra sa akin, kasi wala po ako yan, hinahanap ko. And also to just last time Silver Dot International asking if what kind of money do I don't have the coins or notes from Andorra. Andorra po is part niyan, mostly ang ginagamit na language is Catalan at or Valencia, kasi yung Valencia province rin po yan ng ng Spain. Pag naikwento ko sa inyo, pero ang history ng Spain napakalalim at napakahaba po yan, kaya hindi ko na ikukwento. Yung language lang ikukwento ko, yung alam ko lang po. Sa comment section pag may mali ako, paki-tuwid na lang. Wow, tuwid na eto po. Then meron siyang extra language sa Pyrenees, Valencian, Murcia. May po, kasi 5 po ang language na ginagamit. Yung mga minority is 4, yung Catalan, Valencia, Murcia, at nakalimutan ko na to. Basta yan lang po. At tulad sa Pilipinas, that is why on last year, 2018, nag-declare si President Digong Duterte na magkaroon tayo ng FSL, or FSL po stands for Filipino Sign Language. Official po yan, Republic Act 11106. Yung na yan, yung law na yan, official na sign language sa Pilipinas. Makikita natin sa TV, so that kasi po ang Pilipinas isa sa may pinakamaraming language.
ang sabi dito sa mga nag-YouTube na mga boring 120 ang language sa Pilipinas. Mali po. Yung main language sa Pilipinas, yung major languages ay Tagalog, yung malalaki, malaki. Tapos second ang Ilocano, third ang Ilonggo. At saka kasi po yung Ilocano, kahit punta kayo ng Mindanao, napakarami pong Ilocano doon at Ilocano speaking. Then yung Ilonggo supposed to be 'di ba Iloilo siya. At saka Bacolod, yan po. Then malawak ang area na inabot ng mga Ilonggo language kasi yung Negros Oriental, Orient yung sa taas. Ilonggo rin ang mga language doon hanggang sa Sipalay. Kasi yung Dumaguete po is Cebuano na po dyan, mix na Cebuano. Pero minsan nagkaintindihan itong Cebuano at Ilonggo kasi may magkakatugma, magkakapareho yung mga language dialect. At the rest ng almost 90% ng Palawan, if wala pa nakapunta ng Palawan sa inyo, mamasyal kayo. Ilonggo po ang language dyan. May konting Ilocano at saka konting-konting Cebuano. Then sa the rest ng Mindanao, 50-50 po yan dyan. Hindi, 50% ang Cebuano, 25% mga 40% Ilonggo, tapos 10% yan Ilocano sa may Mindanao. Just like sa Jensan, mix yan dyan, Ilocano, Ilonggo at Cebuano, magkakaintindihan lahat mga yan. Kasi yung Mindanao po is mostly mga Tausug naman, mga Badyaw naman yung nandyan. Dati noon, yung Badyaw po hindi naman inland kasi sa lupa, sa dagat yan sila nakatira. And sa may Sulo, Tawi-Tawi, rin yan, may sarili rin silang language yan, rin yun po mga Tausug. Tapos sa may Maguindanao, Maguindanawin naman. At sa Maranao, ngayon ganun din, Maranao din siya. Parang Indonesian, Malaysian yan. Then sa mga hindi nakakaalam, yung Malaysia, Brunei, Indonesia, dati part ng Pilipinas yan, ng Maharlika Kingdom. Kasi malawak itong Maharlika Kingdom. That is why nga itong Spaniards nung dumating sila, inangkin nila itong Pilipinas, kinang-conquer nga nila at na-dissolve na yung yung Maharlika Kingdom ni basta mga Talyano Kingdom. That is why sobrang yaman ng mga Marcoses kasi dinala sa International Tribunal at International Court yung kaso. Merong titulo ng lupa itong Maharlika Kingdom, mula Brunei, Brunei, Indonesia, Malaysia, ano ba yung isang sumali sa Southeast Asian Game na maliit na bansa na Katoliko lahat yung tao doon, nakalimutan ko. Tapos Papua New Guinea, lahat ng mga Pacific Island na yan, mga part yan ng Maharlika Kingdom hanggang Hawaii at Guam. Yan po ang totoo dyan. Yung mga bago ba lang sa internet history, i-search nyo. At matandang na yan, kasaysayan. Then that is why binenta ng Spain ang Pilipinas sa Amerika. Isinanla nila ng ilang metric tons ng gold yun. Abot ng 500 metric tons yata gold, by gold yun, gold. Then yung nagkaso naman way back 1970s, ipananalo ni Marcos yung kaso ng mga Talyano. Ang hindi tanggap ng pera si Marcos, kundi gold din ang hiningi niya. So malaking basta maraming gold ang nakuha ni Marcos kasi panalo niya. Ganito yung kwento ng Pilipinas. Spain itong kuwi natin, pero gusto ko lang ikwento sa inyo kung hindi nyo pa alam na panalo ni Marcos yung kaso sa International Tribunal at sa International Court na yan. Nakaabot ng Geneva, ng Versailles. Napanalo niya lahat at ayaw tumanggap ni Marcos ng pera o cheque. Tinanggap niya is gold.
That is why napakaraming gold ng mga Marcoses. Hindi po yan ninakaw ng mga Marcos. Yan po. Kasi magaling na lawyer si Marcos. That is why sinabi ni George Bush way back year 2001, 2002. Tinanong siya sa CNN at sa may Fox News yata, anong bansa ang may pinakamayaman sa mundo. Sinabi niya Philippines. Search nyo, kahit dito sa YouTube meron yan. Sa Google, search nyo na ang Pilipinas ang pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Gold man o gold deposits, kaso hindi lang na. That is why napakaraming kaso na ipinanalo ni Marcos. Hindi pera ang tinanggap niya, gold. Kaya kung ganyanin kayo, lawyer kayo, huwag kayo tumanggap ng pera, kasi yung pera tulad sa ngayon useless siya, perang papel. Kasi yung Amerika wala po silang gold deposits, kasi yung nung panahon ng gold rush, nung walang tao sa Amerika, mga native Indian lang, noon. Tapos hindi naman nila ginagalaw yung mga golds kasi hindi nga nag-aral, unlike sa mga westernized na mga British. Yung tao diyan sa sa Amerika, hindi yan mga tabing Amerikano, pangalan lang yan. Wala ni isang patak ng DNA ng dugo nila na Native American sila. Itong mga Indian American, yan po ang mga totoong mga Amerikano. Then 'di ba dumating yung mga European sa Amerika. Tapos 'di ba nagdig sila ng sa mga northern part or kahit saang part ng at western part ng ng Amerika ng mga gold, 'di ba? Panahon ng gold rush noon. That is why napakaraming gold sa Amerika. Taso sa tamad lang ang tao sa ngayon. Napakaraming gold sa Amerika. Then that is why nagka-interest sila sa may Pilipinas, itong Amerika way back 70s. Kinaibigan nila si Marcos. Then ito na yung hindi nakakaalam ng kwento at skandal, 'di ba, sa Pilipinas si Marcos. Kusnad, alam mo naman medyo may konting libog rin si Papang. If nakilala nyo si porn star noon sa Amerika, si Debbie, Debbie Booms, ewan ko, kalimutan ko yon. Meron silang skandal niyan, hanapin nyo sa internet. Si President Marcos noon. At pero magaling yun na presidente, idol ko yun. Sila ni Duterte, the rest is bullshit yan, mabobo na mga dumaan na presidente na yan, lalo na si Panot. Yun po. At si nanay niya, si Corin, bobo. Nagkaroon ng skandal sila kasi gusto nilang sirain si Marcos kasi malapit na pong yung may utang kasing minutang kay Marcos mismo, yung yung Amerika na mga gold. Tapos nung malapit nang mag-expire ang utang nila o hiniram nila kay Marcos para may pundong gold yung federal government. Hindi, alam niyo yon? Hindi, kung hindi, sorry kayo. Ngayon okay na yan, alam niyo na. Ngayon na nung 1980s na mag-expire na yung utang ng Amerika kay Marcos. Ayun na, yung si Ninoy ginamit nila. Sinong sabi ng papatay kay Ninoy? Hindi pinapatay ni Ninoy, best friend ni Marcos sa fraternity, sa Upsilon yun. Ewan ko kung ano yung fraternity nila noon. Alpha Tae yung pangalan ng fraternity nila noon. Then 'di ba umuwi na siya, pina-assassinate ng CIA si Ninoy para isisi kay Marcos noon ang pagkamatay ni Ninoy, para yung tao at ito kasi nagpound ng NPA communist na yan is si Ninoy Aquino ang nagpound yan ng CPP NPA na yan. CPP NPA, wala akong problema sa inyo, pero yung kapatid ko kasi is pinatay rin ng NPA sa lugar namin, so medyo masama ang loob ko talaga sa kanila, as in hanggang ngayon. Yon, then 'di ba pumalit si nag-eleksyon, natalo si Cory Aquino sa snap election. I-check nyo sa NAMPREL o sa National Movement of Free Election websites kung nag-exist pa yan, at saka sa Wikipedia. Talo po noon sa eleksyon si Cory Aquino. Pero ito 1986 nag revolution may as na yan.
Then hayon na patalsik o na ano, pero napunta ng Hawaii si Marcos kasi yung mga Ilocano is pag-ari ng Ilocano ang Hawaii. Kung hindi nyo alam, 90% ng Pilipino sa Hawaii is Ilocano. Doon siya tinulungan ng mga ano, pero yung mga pera ni Marcos hanggang sa ngayon napakarami yan sa Caribbean, sa Switzerland, at yung mga golds niya nandito rin sa loob ng Pilipinas, napakarami pa yan. At nagkakalat-kalat niya lang sa Western Visayas, sa Mindanao, at saka dito banda sa Northern Luzon. Dito pa rin mga golds ng mga Marcoses. Hanggang sa 100 times na generation nila, hindi yan sila mamulubi kasi mayayaman yan, maraming pera, gold. Yun po, then ayun na. Hanggang sa ngayon hindi nabawi ng mga Marcoses yung utang ng Amerika sa Pilipinas kay Marcos. Yan po, that is why hate na hate nila, gustong malugmok ng Amerika ang Pilipinas para makalimutan yung utang. Ganun yan po ang totoong kwento dyan. At nakapunta tayo sa Amerika, Spain, itong barya natin, eto na. Ayoko nang magbigay ng info dito sa mga barya. Search nyo lang sa internet yung gusto nyo. Pakita ko lang gaano kapangit ng pera ng Spain. Hindi, wala akong dito sa Spain kasi sa Spanish po ang nanay ko, pure Spanish. So, yan lang po. Ito 10, ito Jess, Spain. Ayaw ko nang ipakita ang nito. Magaganda lahat ito. Walang pangit dito sa barya na ito. Ito is una peseta 1975. Ang ganda po ng niyan. Mga ganito yung mga sinuunang pera ng Pilipinas. Ang design 10 pesetas. Si Claudio ito. Spain. Francisco Franco Caudillo pala. Si Caudillo ito 5 pesetas. Then ito is si ito. Yung batang hari ito ng Spain. Hanggang sa ngayon may hari pa rin sa Spain. Kaso parang puppet na lang, tanga-tanga. Maganda ang asawa niya. 5 pesetas. Konti lang to, low vintage ito, 1975. 1975, dalawa. 1957 pala itong isa, luma na to. Ito, may dalawa akong 1975 pero 79 release siya. May star ito dito banda. Kahit ito may star ito, mahirap hanapin kung hindi nyo gamitan ng lens. Ito ulit, 5 pesetas, 1975, 5 pesetas. Ang ganda ng quality. Ratio, pinost ko kasi yung anak ko naman gustong pumasok naman dito, narinig niya kasi ako nagsasalita. 5 pesetas, 1975. Magaganda po itong quality, as in isa ito sa mga magaganda kong coins. At ito ulit ano ba ito? Yung hari ito hari ito hanggang sa ngayon buhay pa ito ng Spain. Kahit si Caudillo buhay pa rin yata. Del Rey de España. Okay, si Carlos the First pala ito, Carlos the First. Natural toned ito, pero hindi lang nilinis, unclean, pero nakita nyo ganyan. Pag makita nyo yung puti-puti na yan dyan, yung tawag na cartwheel. Then meron tayo dito 100 pesetas 1982, 100 pesetas. Pag hindi na alam na sinaunang dapat alam nyo kasi yung local at mga natin, language natin, yung local Spanish. Kahit yung Zamboanga is Chabacano, Spanish yun. 100 is 100, 200 is 200, 300 200, 300, 400, 500 is 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20.
21, 22, 23 kanyan po. Yung mga bagong mga henerasyon ngayon hindi na nila alam. Ito is 1959, 10 cents, matanda na ito, si Franco Caudillo or si Francisco Caudillo. Yan po siya, maliit ito, 10 centavos. Yan. Ang ganda ng design, di ba? Centimo, 10 centimo. Tapos ewan ko, napakita ko na sa inyo ito, 5 pesetas, 92. Ito is ano ito? Tingnan natin kasi provincial release yata ito eh. Hispania, pesetas, walang nakalagay. Next is si Juan Carlos 1902, 5 pesetas. Yan po ang yan siya, 5 pesetas, 5 pesetas, 1 peseta or 1 peseta, 1986. Ang ganda po nito, akala ko nga silver. Ganito siya. Oh, ang ganda. Pero marami ring pong error coin sa Spain. Alam nyo, pag sa Pilipinas hindi pinapansin ang error coins, maliban na lang ko sa Amerika ka o sa ibang bansa. Ang ganda nito, as in bigyan ko ito ng rate na ano, yung barya ng 9 out of 10 kung kondisyon at forma. Yes, 9 out of 10 ang bigay ko dito. At meron tayo doon na peseta ulit, 1980 pero 1975 pero 80 na siya ni-release. 1975 pero 80 na siya ni-release. Una peseta. Ganito siya. Ang ganda. Tapos may commemorative pa po ako mga ganito. Iwan ko na pa, ipakita ko na sa inyo. Mga World Cup at Olympic 92, Juan Carlos the First. Ito common ito kasi may commemorative nito. Ito yung football, nandyan, itago ko. At mamayang hapon o mamayang gabi na tayo mag joke ulit mga guys, pasensya kayo kasi mahaba na naman ito at saka may pinapagawa yung anak ko sa akin. Yan, ang ganda, guwapo, hindi ba? Uncirculated daw ang nakalagay. Barely uncirculated. Yan, bigay po kasi ito ng kapitbahay ko na mga Spanish. Doon sila nakatira lahat sa Spain. Yung nanay at tatay lang nandito. 5 pesetas. 5 pesetas. So ayan, 5 pesetas. $1966 pero 75 na siya ni-release. Ayan. Ganyan po pag may star na ano, kung kailan siya nilabas, yun yung tamang year. Pero nakasulat dito kasi dito is 1966 si Francisco Caudillo. Then meron ako ditong 500 pesetas or 500 pesetas, commemorative yata ito, ng mag-asawa 1989, siyempre si Carlos the First at saka yung asawa niya si Reyna, kalimutan ko, Reyna Magdalena. 500 pesetas, makapal ito, mabigat ito na coin. Favorite coin ko rin ito. Yan po. At maraming salamat. Pasensya na yung joke natin sa susunod na ha. Okay? Kasi sobrang haba. At yung shout out sa sunod na rin ulit. At yan lang po. At thank you sa ano. Pero may konti akong history na iniwan sa inyo. At sana may natutunan kayo o may bago kayong history o kwento na nakuha. At thank you.
At mamaya medyo mahaba-haba na naman ulit yung video natin para pawala ng boring ng kababayan natin na naboboring sa quarantine. At see you sa susunod na video. At huwag nyo rin po kalimutan na guys, please subscribe sa channel ko na ito. Yan lang po ang tanging inspirasyon ko na maggawa ng video. Kasi kung tutuusin, kahit hindi ako maggawa ng video, may extra po akong channel. Pwede akong gumawa ng video doon, pero dito ako gumawa kasi nakita ko marami ring mga nagmamahal sa channel na to, sa videos ko. At maraming salamat po sa inyo. Diyos nang bahala sa inyo. At Allahu Akbar. Yan po. And then please subscribe. Marami po akong kinakausap sa comment section na hindi subscriber at avid fan nitong channel. Ang gusto ko lang po is show some love kahit kunti. Guys, subscribe nyo na lang. Hingin ko na lang yung kunting tulong nyo sa akin. Subscribe. Kasi napakarami po akong mga views dito. Marami pong views itong channel na ito. Pero yung mga views ko po is nanggagaling sa hindi ko subscriber. Yan po. Out of 100%, 2% lang po ang nanggagaling sa hindi sa subscriber. At nakikita ko rin naman pag magko-comment po kayo, nakikita ko yan kung subscriber kayo o hindi. Kasi sa dashboard, makikita ko yan. Kasi yung account nyo is walang pula. Pag may pula po na sign yan, ibig sabihin subscriber kayo. At maraming salamat po sa nag-subscribe dito sa channel ko. Thank you talaga guys. Ang shout out mamaya na naman ulit. At para kasi minsan nakakalungkot din na isipin na effort ka ng effort. Tapos yung iba is nagsasubscribe sa mga foreign vlogs while sa kapwa nila Pilipino hindi. So a little love naman sa may kababayan nyo. Wow, nag-inarte na ako. Yan lang po, maraming salamat. At mamaya ulit mag-video ulit tayo pag hindi mainit masyado, kasi binaklas ko ang aircon itong kwarto ko kasi magastos rin naman. Ang lakas kasi ng ng aircon ko is 2 horsepower kasi maliit itong aircon ko. Pag naka-on sobrang malamig, kaya nag-electric pa na lang ako ngayon. Pero balak ko kasi ay lipat doon sa kwarto ng anak ko. So thank you, sa susunod naman ulit. Bye bye, see you.